Ngayong Labor Day, nagkaisa ang mga senador sa pagbibigay pugay at pagsuporta sa ating mga manggagawang Pilipino. Ilan sa kanila may panibagong mga panukala at plano para sa mas maayos, mas ligtas at mas makataong kalagayan sa trabaho. Darito ang balita. Mga guro, construction workers, healthcare workers, overseas Filipino worker at mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor. Ilan lamang ang mga ito sa bumubuo ng labor force ng Pilipinas. Sa taunang pagdiriwang ng Araw ng Paggawa o Labor Day, muling iginiit ng mga mambabatas ang kahalagahan ng mga manggagawang Pilipino. Para kay Senate President Francis Chis Escudero, ang sipag at sakripisyo ng mga manggagawa ang bumubuhay sa bansa. Patuloy naman ang pagsusulong ni Senador Joel Villanueva ng Trabaho para sa Bayan Plan 2025 to 2034, isang pambansang employment master plan na layong lumikha ng mga ligtas at descending trabaho, lalo na para sa kabataan. Kabilang sa panukala ni Villanueva ang 100 pisong wage hike at pagtatakda ng living wage sa halip na simpleng minimum wage. Panawagan naman ni Senador Alan Peter Cayetano, panahon na para bumuo ng isang komisyon na tututok sa tunay na halaga ng sahod ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon sa kanya, isang Executive Legislative Labor Commission ang magiging plataporma ng pagkakaisa ng gobyerno at pribadong sektor. Sa sektor na edukasyon, isinusulong ni Senador Win Gatchalian ang pag-amyenda sa 58 taong Magna Carta for Public School Teachers. Layon nitong ibaba ang teaching hours, dagdagan ng benepisyo at alisin ang non-teaching duties ng mga guro. Samantala sa Bulacan, muling iginiit ni Senador Bongo ang pagpasa ng wage hike bill. Kasabay ng kanyang pagbisita, tiniyak niya na palalakasin pa ang mga serbisyo medikal at suportang pangkabuhayan para sa mga maliliit na negosyante. Sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya, patuloy ang panawagan para sa konkretong aksyon para sa manggagawa. Sa huli, ang tanong, ang mga panukalang ito ba'y mananatili lang sa papel o ito na nga ba ang simula ng tunay na reforma? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.